Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good, so good, so good. For you are good, Lord. Oh, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. You are good, Lord. Oh. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
We desire to be with you. Be where you are, Lord, now and forever. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. To be with you, Jesus. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. To be with you, is to be with
This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Oh, Jesus. To be with you, Lord. Oh, to be with you, Lord. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brother Vic Maranan, miyembro po ng BCA sa Pampalay, na pinagpala po dahil binigyan po ako ng pagkakataon ng makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Ang akin pong ibabahagi ay patungkol po sa buhay mananampalataya. Ang title po ay How to Live a Fruitful Christian, na matatagpo natin sa 2 Pedro chapter 1 verses 5 to 9. Babasahin ko po sa English version. Sa verse 5, ang sabi po rito, "For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with perseverance, and perseverance with godliness, and godliness with brotherly kindness, and brotherly kindness add love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted, and he is blind, having forgotten that he has cleansed from his former sins." Doon po sa talatang binasa, mapapansin nyo po na yung salitang faith, na sabi niya ron ay idagdag nyo ng buong sikap sa inyong pananampalataya, ay ang kagalingan o virtue. Doon yung make every effort or do your best to add to your faith virtue. Yung faith, yun yung foundation na kung saan kaya tayo tinawag na mananampalataya, dahil meron tayong faith na tinamo galing sa Diyos. Na nung tayo ay maligtas dahil po sa pananampalataya. So, nung tayo magkaroon ng pananampalataya, ito po yung first stage ng salvation. Nagkaroon ka nun eh. Pero hindi po natatapos doon. Si Apostol Pedro ay merong prescribe o prescription na 7 spiritual qualities na kailangang idagdag sa ating pananampalataya para magkaroon tayo ng mabungang buhay. Hindi yung para bagang itinanim mo yung isang pananim pero hanggang doon na lang, hindi na lumago. Kaya nga ang Panginoong Hesus bilang siya yung puno ng ubas at ang Ama ay siya yung gardener o yung magsasaka, doon sa John 15:1 na merong ine-expect ng Ama na magkaroon ng bunga
yung itinanim niya. So, ang kalooban ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay magkaroon tayo ng mabungang pananampalataya. Na para maging mabunga ang ating pananampalataya o masagana ang anihin ng isang magsasaka, kailangan pong maidagdag po itong 7 spiritual qualities na sinasabi ni Apostol Pedro sa ating buhay pananampalataya. So, faith, ito po yung saving faith na nasa atin na kailangang dagdagan. Ibig sabihin, kulang pa, hindi pa sapat. Kasi, nung tayo'y maligtas, naligtas tayo dahil sa pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. So, nung tayo tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin yung mga salitang sinabi niya. Kaya ang tawag sa atin ay mga mananampalataya. Hindi po tayong mga saksi. Kasi ang mga saksi, sila yung mga nakakita sa Panginoong Jesucristo. Sila yung nakita na pinanganak, nabuhay, pinako sa krus, namatay, nabuhay na maguli. Pero hindi natin nakita yon. Kaya ang tawag sa atin nun, sa atin ay mga mananampalataya kasi sumasampalataya tayo sa kahit hindi natin nakikita. Yan. Noon sila, mga saksi, kasi sila yung nakasaksi nung nakita nila ng mata sa mata ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ministry at ang kanyang pagkamatay at ang kanyang pagkabuhay. So tayo, mapalad tayo na hindi natin nakikita pero tayo ay sumasampalataya. Ayan. Kaya tawag sa atin ay mananampalataya. Meron na tayong faith. So sabi ni Pedro, idagdag ninyo ng buong sikap sa inyong pananampalataya ay itong virtue. Ito yung kagalingan. Ang virtue sa ay tinatawag na moral excellence. Ito yung being conformity doon sa standard of right. Dapat alam natin yung standard ng Diyos. Susunod tayo doon sa standard ng Diyos. So, i-add natin yon sa ating faith. Tayo susunod sa kanyang mga batas, alituntunin. At kailangan natin na magkaroon tayo ng strong character and discipline para magkaroon tayo nitong virtue. So, idagdag po yon. Idadagdag po yon sa tulong ng Panginoon dahil ito'y kailangan doon sa ating naumpisahan na pananampalataya. So, doon sa virtue, meron namang ikalawa na ipinadadagdag. Tawag dito, add to your virtue, knowledge. Ang kaalaman ay, ito po yung mga ginagawa natin na para lumago ang ating kaalaman sa Panginoon. Anong ginagawa natin? Diba? Sabi natin, read your Bible, pray every day. Tulad nga nung sinabi kay Joshua 1:8 na, Josue, sikapin mo na itong mga salitang ito ay basahin mo, pagbulay-bulayan mo araw at gabi para masunod mo ang lahat na nakasulat dito. So araw at gabi para malaman niya yung katotohanan. Ayan. At doon din sa sa unang Timoteo 2:4, sabi ron, ang Diyos ang may gusto. Ang Diyos ang may ibig na tayong lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Itong knowledge dito, yung wisdom. Ito yung salita ng Diyos na idagdag natin na kaalaman sa ating mga buhay. Paano? Paano natin idadagdag? Siyempre, meron tayong personal devotion. Meron tayong araw-araw na panalangin sa Diyos. So, ito yung relationship. Para magkaroon tayo ng relationship sa Diyos, idagdag natin yon sa ating faith. So, mag-aaral tayo ng Bible, magsasaliksik tayo ng kanyang mga kasulatan. Ito po yung knowledge. So, idagdag naman niyo sa inyong knowledge. Sa knowledge ay ang self-control. Ayan. Ito yung mahirap, yung magpigil
pagpipigil sa Tagalog, self-control. Ito yung ability to lead oneself. Para sa atin, ay mapigil natin yon, magkaroon tayong pagpipigil. Ano ba yon? Ano ba yung pagpipigil? Para naidagdag sa ating faith. Meron akong isang kwento na dati kasi nung ako ay nagmi-ministry ng mga katatayan, meron isang kalalaki na lumapit sa akin, sabi niya, Brother Vic, ito yung topic na hirap ako eh. Dahil, alam mo ba, ang laki ng kasalanan ko sa asawa ko, sa mga anak. Pag ako nagagalit, hindi ako nakakapagpigil eh. Nabubugbog ko talaga eh. Kaya minsan umaten, minsan hindi. Pero sa awa ng Panginoon, sa katagalan na pag-cell group, pagkakaroon namin ng morning breakfast, tawag namin nun, home. House of Men. Ayan. San araw-araw nagkikita kami, nagkakape, nagpapalaguan sa isa't isa. So, nandoon yung salita ng Diyos at dumating na lang ang panahon, sabi niya, Rabik, salamat. Napipigil ko na sa tulong ng Panginoon. Ayun. So, sa pagdagdag ng kaalaman, lumalago po yung spiritual na buhay. Nagkakaroon ngayon ng pagpipigil sa sarili. Ayan. Kasi kailangan yung pagpipigil. Kasi itong idadagdag natin na sunod, hindi tayo makapagtitiis kung walang pagpipigil. So, sabi ron, idagdag nyo naman sa inyong pagpipigil ay ang pagtitiis o yung perseverance. Ang perseverance naman ay yung ability to patiently stick to what is right. Ayan. Sabi rito, hindi mo magagawa yung pagtitiis na hindi ka muna makapagpigil. So, idinagdag itong bago idinagdag yung pagtitiis, magpipigil ka muna sa tulong ng Panginoon. So, dito, pinadadagdag ni Apostol Pedro yung pagtitiis. Ayan. Diba, sa Hebreo 10:36, sabi ron, kailangan natin yung pagtitiis. Dahil kung magagawa nyo ito, magagawa nyo yung ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagtitiis at tatanggapin ninyo ang pangako ng Diyos. So, kailangan natin ng pagtitiis. So, tayong mga Kristiyano, matututo tayong magtiis. Ayan. Sa panahon ngayon, puro na lang tiis, aray tiis, aray tiis. So, kailangan natin yan. Maging kagalakan sa atin kung tayo ay nagtitiis. Kasi sabi nga, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ayan. At ang pagtitiis, ano yung kasunod? At sunod, pagtitiis ay ang kabanalan. Ayan. Papasok na po yung buhay ng kabanalan. Magiging spirit-filled Christian ka na. Spirit-led. Lifestyle na. Meron ng reflection from the Lord. Reflection mula sa Panginoon. Ayan. Nandun na po yung buhay natin na merong kabanalan. Ayan. Mahirap dumating sa kabanalan eh. Kasi marami kang dadaan ng bago ka maging tawaging banal. Ayan. Kaya mahirap naman kung yung tinatawag na banal na aso. Tapos, mayroon pa nga sabi yung sa kanta, santong kabayo. Ibig sabihin fake. Dito, kung masusunod mo yung prescription ni Apostol Pedro, step by step, adding those qualities hanggang sa marating mo yung word na kabanalan. Ayan, magbabanal ka na ngayon. Kasi kailangan mo yan eh. Kasi ang kabanalan, ano yun eh, ang kulay niyan, puti. Sa panahon ngayon, tinatahi mo na yung damit mo para maisuot mo sa kasalan ng kordero, Panginoong Jesucristo. Kulay puti yun. At sa spiritual na buhay yun yung kabanalan. Tinatahi mo na yun. Ginagawa mo na yun sa buhay mo yung pagiging banal sa harap ng Panginoon. Yan. Sabi nga doon sa may mga nabasa Acts na masipag sa kabanalan. Ayan. So, yung mga lingkod ng Diyos masipag sa kabanalan, sa mga gawaing may kabanalan.
So, sunod, idagdag sa kabanalan na yung pag-ibig sa kapatid. Ayan. May ibig mo na ngayon yung kapatid mo. Magkakaroon ka na ngayon ng damdamin para sa pananampalataya mo, sa kapatid mo sa Panginoon. Pati nga yung kaaway mo, may ibig mo na yan eh. Dahil sa dami mo ng karanasan na idinagdag sa Panginoon, magkakaroon ka na ng pag-ibig sa kapatid. Masisharean mo na siya. Diba? Matutulungan mo na siya. Minsan, hindi mo na sinasantabi mo na yung sarili mo, pero para doon lang sa kanya. Ayan. Nararanasan po natin yon. Masayang buhay yon. Makakakanta ka na ng ang mabungang Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay, ang mabungang Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ayan. At ang huli, ito ng pinakamaganda sa lahat. Ito yung huling-huling, itong pangpito na pinadadagdag doon sa ni Pedro dito sa ating faith. Ito yung love. Sa ibang salin, charity. Yan. Pag-ibig. Sa Greek, ang tawag dito, agape. Yan. Pag-ibig sa Diyos. Mamamahal mo yung Panginoon mo buong puso, buong lakas, buong kalwa, buong pag-iisip. Yan. At ang ikalawa, maiibig mo na yung kapwa gaya yung sarili. Yan. May pagmamahal ka na. Lalong-lalo na sa kapatiran, sa mga mahal mo sa buhay. At lahat po, pati kaaway, matututunan mo ng mahalin. Ayan. Mahirap yun. Sabi po sa 1 Corinthians 13:13, may tatlong mananatili. Ayan, ito yung essence of salvation eh. May tatlong mananatili. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila o yung pinakamalaga sa lahat, pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Dito po, kung mai-add po natin yan sa ating pananampalataya sa ngayon, sigurado, meron po tayong mabunga na pananampalataya. Mabungang Kristiyano na sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ron, 16:14 ng Korinto, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Let all your things be done with charity or love. Pagkat ang pag-ibig, yun yung nais na marating ng Diyos na spiritually na meron tayo nun. At ang babalikan natin doon sa verse 8 and 9, how to use these qualities to measure our Christian walk. Sabi rito, for if these qualities, sa verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, yan, abounding, yan, lumalago. Kung itong mga qualities na itong dinagdag ay lumalago, ayan, palalaguin pa abounding, they keep you from being ineffective. Hindi ka na magiging yung lagi hindi ka effective, unfruitful ka, bagsak ang balikat mo pero Kristiyano ka na. Sabi nga ng isang mangara na yan, maging ubas. Ayan. Hindi ka pasas kasi fruitful ka mabunga ka. So, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yung pagkakakilala mo kay Kristo, hindi na siya ineffective or unfruitful. Kundi, magiging mabunga na yon. At yun yung gustong-gusto ng Diyos, na magkaroon tayo ng mabungang buhay. Sa kabila ng pandemic na ito, happy-happy ka lang dahil meron kang Diyos na pinaglilingkuran na yung buhay mo ay masayang tunay. At sa verse 9, for whoever lacks these qualities
is so nearsighted. Blind, sabi ron, blind. Kasi pagka kulang ka doon sa mga spiritual qualities na yun, doon sa 7 na yun, sabi mo, blind ka eh, hindi kumpleto. So, maiksi ang iyong nearsighted ka. Ang nakikita mo lang, sarili mo, hindi mo makita yung kapwa mo na naandoon yung pangangailangan, naroon yung kailangan nila para maligtas din, naroon yung makikita mo na ngayon pati sa malayo. Makikita mo na ron na kailangan nila ang kaligtasan. Dahil ikaw ay mabuang Kristiyano, ahayo ka. Dahil ikaw ay mabuang Kristiyano, i-share mo yung nangyari sa buhay mo. Ayan. So, dito po sa ating mga sinare ngayong hapon, sana po ay nakakuha po tayo naintindihan po natin kahit medyo nahihirapan ako na explain ito lahat. Sana po ay makatulong na tayo po ay magsilago bilang mga Kristiyano. Sa pangwakas po, paano po natin magagawa yon? Meron po akong alam na 3 S. Ayan. Ito po natutunan ko to nung ako'y nagtatrabaho pa sa pagawaan ng alikabok. Ito sa semento po, sa planta po ng semento. Meron po kaming natutunan 3 S. Ayan. Sabi ron, say. Yung unang S, say. Yung pangalawang S, stay. Yung pangatlong S, strive. Yung say, ano po ba yung sinabi ng Diyos? Yan. Dapat, ano ba yung sinabi ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos, yun ang ating gawin. Pagkat nung umakyat si Kristo sa langit, meron siyang isang missionary command. Sabi niya lang, di ba? Gawin yung mga alagad ko. Go! Make disciples. Gawin yung mga alagad ko at bautismo mo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At ituro ninyo lahat. Ayan. Ituro ninyo lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Lahat na utos ni Kristo ituturo. So, say lahat na sinabi ni Kristo. Yan. Kailangan pag-aralan natin, isabuhay natin. Wisdom yun eh, wisdom. So, say. So, lahat na sinabi, basta sinabi ng Diyos, wag nang magpatumpik-tumpik ka, gawin na. Yan. So, stay naman. Pag sinabing stay, manatili ka. Ayan. Saan? Sa upuan? Manatili ka doon sa iyong tinanggap. Sabi ni Pablo doon sa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2. Sabi niya ram. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, pinatatalastas ko sa inyong mga kapatid, yung ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan. Yan. Nananatili sila ron. Pinananatilihan nila yung ebanghelyo na tinanggap. Yung say, yung word na tinanggap nila yung gospel. Na inyo namang pinananatilihan. Sabi ron, ligtas kayo kung, ayan. Ito yung pangatlong S, strive. Ligtas kayo kung matyagan yung sinisikap nyong itanim o ingatan sa inyong mga puso. Ayan. So, strive. Do your best to follow it. Do your best obey doon sa tinanggap natin na pinananatilihan natin. Kasi higit na mapalad yung gumagawa ay yung mas mapalad yung nakikinig at sinasagawa o tinutupad yung mga salita ng Diyos. So, strive. Do your best. Try hard. Yan. Make every effort. Mag-effort tayo. Di ba, naalala niyo yung effort? Yung binanggit noon ni Pastor nung siya nagmensahe sa atin. Yung landingan ng eroplano. Alam niyo na po ba yan? Effort. Ayan. Magkaroon tayo ng effort. Stay. Strive. Ano yung una? Say. Sinabi ng Diyos. Tandaan natin yon. Stay. Ingatan natin yon. Kasi sabi ni Haring David, ang mga sa 119, verse 11,
ingatan yung salita. Ayan. Ingatan natin yung mga salitang upang hindi tayo magkasala sa Panginoon. Ayan. Ang mga salita mo ay sa puso ko ingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Iingatan natin yun. At strive to obey it. Sundin natin. Kasi yun lang talagang very basic. Sundin. Kasi pag hindi sumunod, pasas. Wala pong mangyayari sa ating buhay. Pero pag sumusunod tayo sa Diyos, andun yung pagpapala ng Diyos, yung favor ng Diyos. Kahit anong pandemic, anong sa buhay ngayon, mahirap pero magiging masaya po ang ating buhay sapagkat tayo po ay magiging mabungang Kristiyano. God bless po. I love you. BCA Sapang Palay. Thank you.